Happy ba kayo doon sa Singapore o sa tingin mo yung future kahit halin siya naging PR kayo doon, makuha mo yung anak mo doon, sa tingin mo ano sa... Kung makukuha namin ang anak ko doon sa Singapore, mas masaya kami sa Singapore dahil mas napakalapit sa Pilipinas. Mas malapit sa Pilipinas. Kung guys, isang tumbling lang nasa Pilipinas. Hi Philippines! Namaste India! Cheers UK! Bimbo Conejo Vlog! Please like, share, and subscribe! Salamat! Cheers kabayan! So guys, Bimbo Conejo Vlogs here. So kasama natin tonight si Kabayan David. Nagtrabaho sila sa Singapore kaya ang topic natin for tonight is may regret ba sila na nag-move from Singapore to UK? So Kabayan David, thank you for coming. Thank you for having me also. So please introduce yourself. Ako nga pala si David. David in UK, in Philippines, David. yes. So, sabi mo nga nagtrabaho ka sa Singapore. Anong naging trabaho mo dun sa Singapore? Pumasok ako sa Singapore as a healthcare assistant. Kasi sa Pilipinas, nurse kami, pero yung capacity ng hospital namin is less than 100 bed capacity. Kaya kami hindi entitled maging nurse. Sa Singapore. So, naging healthcare assistant muna ako doon. Healthcare assistant ko muna. And then... okay, they want to see... Hey, Kai Boy! Tissue. Sorry guys. It's part of our vlog. Okay. Yan, Nina, ya? Yeah. By the way, Drake, David's this is my son, Drake. Yeah. Say hi to everybody. Say hello! Hello! Hello, Shreya! Okay. Right there. May patalastas pa kami. Okay guys, let's continue the vlog. So, regarding sa misis mo, nung bang nasa Singapore na kayo, asawa mo na siya o doon mo siya na-meet? Actually, kasabay ko siya pumunta sa Singapore. Habang nagte-training kami, doon kami naging nagkakalala, tapos doon kami nagkamabutihan. Okay. Pero, nurse na siya o healthcare assistant din? Nag-apply siya ng nurse kasi maganda yung background niya sa Philippines. So, nurse ang in-apply niya. Ako yung healthcare assistant. Healthcare assistant. So, okay lang kung hindi masagutin pero kamusta yung sweldo sa Singapore ng healthcare assistant at saka ng nurse? Pag healthcare assistant, always times 2 ng nurse ng sa nurse. Singapore. Times 2. Pwede pa nating estimate lang? Di-disclose natin. Singaporean dollar, yeah? Sabihin natin, pumapatak na nasa 2,000 monthly. Malinis siguro yun. Na Singapore dollars. Ang healthcare? Ang healthcare assistant. 2,000. Usually, mga nurses naman, mga nasa 3,500. Singaporean dollar. Malaki. Pero kasi yun ang problema nga dito yung sa mga cost of living. Pero sino yung bumabayad ng accommodation nyo sa Singapore? Yung mga first few months, sagot naman ng hospital hanggang sa maka-settle in ka sa Singapore. So, after nun, kasi... After how many months? 3 months, 4 months sagot ng hospital ang accommodation yan eh. So, I thought... yung hindi na. Kasi ang problema niyan, yung iba gusto na magsolo. Ayaw kasi, kunyari, isang bahay. May decision din sila. Tapos 8 kami doon, nandun kami galing Pilipinas. So, syempre iba gusto mag-private. Privacy. Okay, pero may option pa. May option pa rin. Pero kamusta yung cost of living doon yung sa renta, sa bahay? Kaya naman ang cost of living sa Singapore. Ang mahirap lang doon is magkaanak. Magpaaral ng anak. Okay. Saka healthcare, medyo madigo pag wala kang insurance. So ibig sabihin mo, noong time na yon, doon na kayo kinasal sa Singapore o sa Philippines? 1 year kami sa Singapore. After namin magkasama ng 1 year, nag-propose ako, and then after a year din, nagpakasal kami ng 2018. So sa Pilipinas kami nagpakasal. Sa Pilipinas kami nagpakasal. Pero nung time na yon, nagtatrabaho pa kayo sa UK? Sa Singapore kami sa Singapore. Tapos, ibig sabihin ko, nagkaanak na rin kayo noon? Wala pa kaming anak noon. Ang after namin kasal, December din yun. December ng 2018 kami kinasal. Then December ng 2019, ang anak ko si Drake. December 2019. Ibig sabihin ko, gusto ko lang malaman na kung baga
mahirap ba pagka may family sa Singapore? Noong time ba na yon, bumalik pa kayo sa Singapore 2000 nung inianak na yung first child nyo? Ang nangyayari kasi nun is pandemic eh. Pandemic. Oo, 2019 pandemic na. Ang nangyari nun, si Mrs. ang umuwi lang sa Pilipinas. Ikaw naiwan? Naiwan ako doon, pero hinatid ko rin sa Pilipinas. Kasi ang Singapore tsaka Pilipinas, 3 hours, 4 hours lang ng flight yan eh. Kasi kaya ako natanong yun, gusto kong i-compare yung with family in the UK and with family in Singapore. Ibig sabihin, hindi nyo pala na-experience yun. Hindi ba? Imposible. Pero compare, baka may share mo, may mga kaibigan ka doon na let's say nurse, tapos may anak, na mahirap ba ang buhay doon kahit na both nurses may anak? Hindi ko masabi kasi hindi ko na-try eh. Hindi nyo na-try. Pero after kasi nung COVID, piniyagan na yata nila yung mga may pamilya na naiwan sa Pilipinas, nadalhin sa Singapore. Ibig sabihin, paano nga pala yung rules doon? Let's say, ikaw, healthcare, ang asawa mo nurse, tapos let's say nagkaanak kayo, pwede mong dalhin doon ang anak mo? Hindi. Pwede mo siyang dalhin for tourist purposes. Medyo pala Tourist visa. komplikado nga pala, komplikado doon sa ano. Oo, medyo komplikado sa Singapore. Kaya kami ngayon nag-decide na lumipat dito sa UK. Okay. Pero sa Singapore, may residency o may citizenship? Ang pinakaalam ko meron silang resident permit lang. Resident permit lang. Hindi ka pwede maging Singaporean sa kanila. Walang Singaporean passport. Wala pa akong dinig. Hindi ko lang sigurado. Only resident. Pwede ka ba parang resident permit. Okay. PR. Ang tawag nila yata is PR. I'm not sure what PR means, but permanent resident. Sa tingin mo, anong advantage pag sa Singapore ka? Let's say, yun ganyan. Kasi, may alam ako doon, sorry Sige. Mayroon ng kaibigan from Lipa City, nandun lahat yung anak niya, pati yung mes niya, pero doon nag-aaral. Kung PR ka na, permanent resident ka na ng Singapore, pwede ka na magdala. Hindi. Yan ang gusto kong ma-confirm. Pag PR pala, pwede mo makuha mo yung family mo. Pwede. Pero it takes years para maging PR. Para maging PR, okay. Compare dito sa UK, once na may work permit ka, automatic, pwede mong madali yung family mo. Okay. So, happy ba kayo doon sa Singapore o sa tingin mo yung future kahit halimbawa naging PR kayo doon, makuha mo yung anak mo doon, sa tingin mo ano sa... Kung makukuha namin ang anak ko doon sa Singapore, mas masaya kami sa Singapore dahil mas napakalapit sa Pilipinas. Mas malapit sa Pilipinas. Kung guys, isang tumbling lang sa Pilipinas. In terms of ng ipon. Sa ipon wise, if cost of living sa Singapore naman din mababa compared din sa UP. Cost of living sa Singapore, halos ganun din May ipon ka pa rin kahit paano So guys, parang nakikita ko na hindi pa siya nag-share ng buhay niya dito sa UK, pero parang nakikita ko na kung may regret ba o hindi. So, ganun pala sa UK. Ibig sabihin ko sa UK pala, ang difference, sa Singapore, ang difference, pagka work permit ka, hindi mo pa makukuha yung anak mo. Hindi mo makukuha. Once na naging PR ka doon, permanent resident, saka mo pala makukuha yung family mo. Ang alam ko. Ang alam mo. Compare sa UK, once na nagkaroon ka ng work permit, automatic pwede mong kasama pamilya. Okay. So, ngayon, yun na-share niya na yung sa Singapore. Ngayon naman, sa UK tayo. Sa UK tayo para malaman natin yung comparison. So, kailan kayo dumating dito sa UK? Ang dating namin dito is 2021. 2021. So ngayon ay 2024. Tama ba? 2021 ba? Parang 2021. 2020 kasi pandemic pa, no? Pandemic pa. 2020. Anong exactly month ng 2021? Nauna ang visit ko Nauna siya ng March. Ayun nga pala. 2021. Bakit nga pala kayo nakapunta dito sa UK? Dahil sa misis mo? Dahil sa misis ko. Kasi nung nasa Singapore kami, sabi ko hindi nag-workout to kasi hindi natin madadala yung anak natin dito sa Singapore. So, nagplano kami. Sabi ko kay Mrs., simulan mo na mag-aral ng English test lahat for NMC para dito sa UK. Simulan mo na mag-aral. Uwi tayo ng Pilipinas ng October 2020. Umuwi kami Pilipinas, nag-decide kami, quit na kami ng Singapore, exit kami ng Singapore. Pilipinas muna, alagaan namin yung bata. Tapos, ibig sabihin nung time na yun pala, parang may gamble kayo na
hindi pa pasa si Mrs. mo sa yung parang English test kasi yun ang stepping stone sa UK kung gusto mo makapunta na as a nurse, kailangan mo maipasa yung IELTS or OET. And CBT, and then OSCE yung pero yung pinaka first step yung OET, English language exam first. So parang may risk umuwi kayo sa Philippines kahit wala pa. Medyo matapang din kayo noong time mo yun. Kasi ang naman tinitimbang namin doon, magstay ba kami sa Singapore nang wala ang anak namin kasi nag-pandemic. Sabi ng Singapore, walang aalis ng Singapore. Pero nang pinayagan na kayong umalis, doon na kayo nag-exit. Exit na. Okay, so ngayon, nakapunta kayo dito sa UK dahil nurse pala yung misis mo. Din, talagang yung risk pero worth it. So, nauna siyang pumunta dito sa UK after how many months na sumunod ka? So, punta siya ng June. Dito na kami. April, May, June. 3 months. 3 months lang. 3 months. Buwelo muna si Mrs. dito sa 3 months. Pero ang isa ko parang tanong pala, pag hinire ka ba ng nurse dito sa UK, kamusta yung sa expenses? Free ba yung airplane? Free yung visa? Free yung accommodation? Sagot lahat. Re-reimburse lahat yun ng NHS. Maganda pala. Kaya maraming pumupunta rito yung mga nurses sa Philippines kasi free visa, free ticket, free accommodation for maybe 3 months. 3 months and then sometimes yung dating kasi nung misis ko dito is medyo pandemic pa. Binigyan pa sila ng groceries. Kailangan kasi nung time na yun. Binigyan pa sila ng groceries dun sa flat nila, ganun. Sa bahay nila, binigyan sila ng groceries for maybe a week, ganun. Lahat naman dito. Ang problema lang guys dito sa mga nurses, kasi yung how you can pass the OAT and IELTS. Yun ang isang medyo madugo, Yun ang isang medyo madugo. English exams, yun ang pinakamahirap sa mga Pilipino. Sa mga Pilipino. So, swerte yung misis mo nakapasa. So, ngayon, nandito na siya at 2021, parang 4 years na, this coming March. 3 years. 3 years this coming March. 3 years. So, kamusta? Kamusta ang buhay sa UK? Siyempre, sa una, lahat naman, bagong place. Bagong lugar, bagong community, bagong trabaho. Siyempre una, mahirap. Mahirap pa rin. Pero pag tumagal-tagal naman, kaya naman. Mahirap na in terms of mahirap na sa income o yung adjust ng buhay? Ako kasi naka-dependent visa ako. So pag dependent visa ka, darating ka dito, maghahanap ka pa lang ng trabaho. Ikaw sa case mo, parang ikaw din yata. Nung nagpunta ka rin dito, naghahanap pa tayo ng trabaho kasi tayo yung dependent visa. Kaya lang ang advantage natin, kahit saan pwede ka mag-apply. Yun ang advantage natin. Yun nga. So it takes us maybe 2 to 3 months para makahanap ng trabaho. Pero kamusta? Anong trabaho mo ngayon dito sa UK? Yun. Nag-start ako sa, pwede ba pag-gitin? Hindi. Yung na lang, trabaho na lang muna. Yung nung mag-start ka. Nag-start ako magtrabaho as healthcare assistant muna dito. Healthcare assistant. So guys, isa nga pa lang kaya, yung proud to be Pinoy kasi meron siyang huge achievement. At the end of this video, sasabihin natin kung ano yung kanyang huge achievement dito sa UK. So tuloy natin. So, yung sinasabi mo, medyo mahirap kasi mataas yung cost of living dito. Parang dalawa na kayo nagtatrabaho pero wala masyadong savings, wala pang masyadong savings nung una. Pero mapalatag ang loob namin kasi ang healthcare dito libre. Yun nga, libre yung healthcare, yung hospitalization niya. Pati ang school, libre. So, panatag pa rin ang loob ko kahit medyo sa una. So, kahit wala tayong ipon, pero may nagkasakit, tapos yung mga bata sa school free, parang guys, parang nasasagot na ni Dave yung may regret ba na nag-move sila from Singapore to UK. Parang kahit medyo may advantage sa Singapore kasi sobrang lapit sa Philippines, Tapos, pwede mo rin makuha ang family mo doon pag naging PR ka na. How about yung nga pala doon, yung hospitalization tsaka school? Pagka, may bayad. Kaya mahirap din. May bayad pala. At saka doon sa Singapore, walang snow. Walang snow. Doon, puro init din doon. Parang Pilipinas din ang weather doon. And also, congratulations nga pala kay David kasi may second baby boy ka na nga pala dito. Oo nga pala. Kakapanganak lang ni Mrs. Congratulations. Imagine mo, dalawa na yung anak ni Dave. Pero may sarili ko yung accommodation dito, walang sharing. Wala. Sarili niyo yung accommodation. Nakaka-survive kayo. Nurse yung asawa mo, ikaw naman
healthcare assistant pa. So, sa tingin mo, may regret ba? O ikaw, kung gusto mong sagutin o hindi, may regret ba? O happy kayo dito sa UK? Kung ako tatanungin mo kung may regrets... not generalize, sa opinion. Sa opinion ko, unang-una, kung kasama mo ang pamilya mo, wala ka talagang regret. Wala kang regrets pag kasama mo ang pamilya mo kahit sa hirap o sa ginhawa. Number 1 pa rin ang pamilya. As long as sama-sama kami, hirap, ginhawa, wala kaming regrets dyan. Hindi katulad sa Singapore, hindi mo makakasama ang pamilya mo. Hindi mo makakasama. At saka doon, yung sinasabi mo nga, kahit maging PR ka, hindi free ang hospital and school. Yun ang isang yung advantage dito, free nga lahat eh. So parang sa sinabi na nga ni Kabayan David na happy sila dito sa UK. So guys, sa tingin nyo guys, kayo sa opinion ni David, pero sa inyo, please leave a comment kung ano ba talaga. Kasi iba-iba kasing opinion Singapore or UK. Based doon sa aming senior na experience, sa tingin nyo, alin talaga mas maganda, Singapore or UK? Also, yung sa huge achievement, ikaw na ba yung mag-a-announce ng huge achievement mo? O... Ano yan? Come on, share it. Matindi to, maabilidad talaga. Actually, kakakapasa ko lang din sa OSCE. So thank God, nakapasa ko din ang OSCE natin. Be specific yung OSCE kasi yung iba, yung OET na ipasa mo, di ba? Thank you nga pala sa trabaho ko, ni-sponsoran ng buong journey ko to these exams ng pagiging nurse. And which is in good naman, pumasa naman lahat. Yun guys, sa madalit sabi, naipasa na ni David yung English test. Kasi yun ang unang-unang madugo sa mga Pilipino, English test. After ng English test, anong sunod? Yung CBT para sa nurses yan. Tapos anong sunod? After ng CBT is OSCE. OSCE, and then yung PIN. Yung PIN na. Oh my God. So, congratulations. Isa na rin siyang nurse sa UK. Imagine, hindi biro yung kanyang achievement guys. Kasi nurse na yung misis na, tapos nurse pa rin siya ngayon. So, yayaman ka dito sa UK. Imagine mo, both nurses na. Tapos dalawang anak. Parang parang nakikita mo na yung future mo dito Ito, in 3 years, nurse ka na rin. Tapos dalawa na yung anak mo. Siguro after 5 years, after 2 more years, makukuha mo na yung permanent resident mo dito. Sana nga. Ano bang advantage nun pagka permanent resident ka na dito? Kasi di ba libre din naman ang hospital at hindi ko din alam kung ano bang pinag-aayos. Hindi, lang doon, yung security. Kasi hindi ka na pwede nilang basta i-kick out pagka permanent resident ka na. Maybe because of the pension. Pension. So, entitled ka na siguro makakuha ng pensions mo. Maybe, ewan ko hindi ko sigurado. Sorry guys, nakat may tumatawag kasi. Nandun na tayo sa security, sa pension And also, pagka naging PR ka na, magiging ka ng British citizen. Yun pa. So, ang advantage nun, anywhere in the world, pwede ka na mamasyal, Kaya, passport, British passport holder. British passport. Anyway, pwede naman tayo maging dual, dual. At meron kang British passport, meron kang ring Philippine passport. Saka imagine mo, pag uwi ka na ng Philippines, mo na sa immigration. Kasi medyo mahigpit sila doon, di ba? Pagka inano mo na British passport, medyo hindi na tayo masyadong kasi pag ka doon, pwede ka nang mamili. Pwede ka na sa Filipino passport, pwede ka din sa foreign passport. Sa foreign passport. Saan mas baba, walang pila, doon ka na lang bumili. Kasi dual nga pala, yun ang advantage ng mga Filipino, dual citizen. Kaya lang medyo mataas yung gastos. Ang alam ko lang sa pagiging citizenship ng pag mag-a-apply ka ng permanent resident. Nasa libo na din. Pounds para maka-apply ka. So, kailan nga pala huli kang umuwi para man lang sa postahin natin sa Philippines? Umuwi ako nung nakaraang taon, which is 1 year na ngayon siguro, or this January. Umuwi ako last year. Okay naman sa Pilipinas, mainit pa din. So, ano pa ba? So, yan guys? Sa tingin nyo, may regret o wala? Parang kitang-kita nyo na yung sagot So, please leave a comment guys. Pero yun nga, sinagot na ni
ni David na masaya talaga sila dito sa UK. So, okay David, thank you for Thank you for having me. Yeah. No And problem. salamat at naging part ka ng aming vlog. Okay? Anytime. Thank you. Okay, tapusin natin sa cheers. Cheers. Okay, so guys, thank you for watching Bimbo Cornejo Vlogs. Please like, share, and subscribe. Thank you. Bye-bye.